Sa isang liblib na baryo na halos nalimutan na ng panahon, may isang lumang bahay na bato na nakatayo sa gitna ng malawak na palayan. Ang mga kwento ng kababalaghan ay bumabalot sa lugar na ito. Dito raw naganap ang isang madilim na trahedya noong panahon ng digmaan. Isang gabi, isang grupo ng mga kabataang mahilig sa paranormal investigation, sina Marco, Leah at Ben, ang nagpasyang pasukin ang bahay. Dala ang kanilang mga kamera at ghost hunting equipment, umaasa silang makakuha ng ebidensya ng mga espiritong hindi matahimik. "Handa na ba kayo?" tanong ni Marco, habang dahan-dahang itinutulak ang kinakalawang na tarangkahan. Ang tunog nito ay tila isang ungol mula sa nakaraan. Pagpasok nila, isang malamig na hangin ang biglang yumakap sa kanila, kahit na walang bukas na bintana. Ang amoy ng alikabok at nabubulok na kahoy ay nangingibabaw. Ang bigat sa pakiramdam dito, bulong ni Leah habang yakap ang sarili. Sa gitna ng sala, isang lumang litrato ang nakakuha ng kanilang pansin. Isang sundalo, matikas ang tindig, katabi ang isang batang babae na may malungkot na mga mata. Tila may itinatagong pighati ang ngiti ng bata. Habang tinititigan ni Ben ang litrato, bigla na lang kumislap ang ilaw ng kanyang kamera. Pagtingin niya sa screen, wala na ang bata sa litrato. Ang sundalo na lang ang mag-isang nakatayo at tila nakatingin ng diretso sa kanya. "Guys, tingnan niyo to," sigaw ni Ben. Pero bago pa man makalapit sina Marco at Leah, isang mahinang iyak ng bata ang umalingaw-ngaw mula sa ikalawang palapag. Nagkatinginan sila, puno ng takot at pag-aalinlangan. Dahil sa kanilang misyon, nagpasya silang akyatin ang hagdanan, dahan-dahan ang bawat hakbang. Habang umaakyat sila, palakas ng palakas ang iyak. Tila nagmumula ito sa dulo ng pasilyo, sa isang kwartong bahagyang nakaawang ang pinto. Pinangunahan ni Marco ang grupo. Sa bawat yabag nila, tila may mga matang nakamasid mula sa kadiliman. May mga aninong gumagalaw sa kanilang gilid ng paningin. Nang marating nila ang kwarto, dahan-dahan itong itinulak ni Marco. Sa loob, isang lumang kuna ang umuugoy ng kusa. Walang hangin, walang sino man, pero ang pag-ugoy nito ay tuloy-tuloy, na may kasamang malungkot na himig na tila lulabay. Sa tabi ng kuna, may isang manikang basahan na nakahandusay, sira-sira at marumi. Biglang tumigil ang pag-ugoy ng kuna. Kasabay nito ang biglaang pagsara ng pinto sa likuran nila. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong kwarto. Nagpanakbuhan sila sa pinto, pilit itong binubuksan, ngunit tila may pumipigil mula sa labas. Nagsimulang mag-flicker ang kanilang mga flashlight. Sa gitna ng kaguluhan, isang malamig na tinig ang bumulong sa tenga ni Leah. "Huwag niyo siyang kunin!" Napasigaw si Leah sa takot at napaupo sa sahig. Kasabay nito, nakarinig sila ng mabibigat na yabag papalapit sa pinto. Mga yabag na tila suot ay botas ng sundalo. Bumukas ang pinto, pero walang tao sa labas. Tanging ang madilim at mahabang pasilyo lang ang kanilang nakita. Nanginginig silang lumabas ng kwarto. Habang naglalakad pabalik, napansin ni Ben na may mga bakas ng putik sa sahig na tila mga yapak ng botas, patungo sa hagdanan pababa. Sumunod sila sa mga bakas. Ang mga yapak ay humantong sa isang maliit na pinto sa ilalim ng hagdanan. Isang basement. Isang amoy na mas masangsang kaysa sa alikabok ang nagmumula rito. Gamit ang natitirang lakas, binuksan nila ang pinto. Sa loob ng basement, sa sulok, may isang lumang baul. Dahan-dahan itong nilapitan ni Marco. Pagbukas niya, tumambad sa kanila ang isang uniforme ng sundalo, maayos na nakatupi. Sa ilalim nito, isang maliit na diary. Kinuha ito ni Leah at sinimulang basahin. Ang diary ay pag-aari ng isang babaeng nagngangalang Elena, ang ina ng batang babae sa litrato, si Maria. Isinulat niya ang tungkol sa isang sundalo na umupa sa kanilang bahay. Sa simula mabait ito, ngunit habang tumatagal, nagpapakita ito ng kakaibang pagtrato kay Maria. Naging mapagkontrol ito at palaging gustong suluhin ang bata. Isang gabi, narinig ni Elena ang iyak ni Maria mula sa kwarto ng sundalo. Nang subukan niyang pumasok, hinarang siya nito. Sinabing binibigyan lang niya ng disiplina ang bata. Sa huling pahina ng diary, nanginginig ang sulat ni Elena. "Nawawala si Maria. Hinanap ko siya kung saan-saan. Ang sundalo ay wala na rin. Ang tanging naiwan niya ay ang manikang ito." Biglang may nahulog mula sa diary, isang kapirasong tela mula sa damit ng manika sa itaas.
Kasabay nito, isang malakas na sigaw ng lalaki ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Akin siya. Ang boses ay tila nagmumula sa lahat ng dako. Nagsimulang magbagsakan ang mga gamit sa paligid nila. Ang mga pader ay tila yumayanig. Nagtakbuhan sila palabas ng basement. Pag-akyat nila, nakita nila ang isang matangkad na anino ng isang sundalo sa dulo ng pasilyo, malapit sa kwarto ni Maria. Ang anino ay dahan-dahang lumingon sa kanila, at ang mga mata nito ay nagliliwanag na pula sa kadiliman. Sa sobrang takot, nagkanya-kanya sila ng takbo palabas ng bahay. Hindi na nila nilingon pa ang bahay na iyon. Pagdating sa kanilang sasakyan, humahangos at nanginginig, sinubukan itong paandarin ni Marco. Ayaw mag-start. Sa bintana ng driver, biglang lumitaw ang mukha ng batang si Maria umiiyak. "Tulungan niyo ako," bulong nito bago maglaho. Kasabay nito umandar ang sasakyan. Mabilis nilang pinatakbo ito palayo sa madilim na sikreto ng bahay na bato. Hanggang ngayon dala-dala pa rin nila ang alaala ng gabing iyon. Ang iyak ng isang batang humihingi ng tulong at ang galit ng isang espiritong ayaw siyang pakawalan. Ayon sa mga nakatira malapit doon, tuwing sasapit ang dilim, maririnig pa rin ang mga yapak ng sundalo sa loob ng bahay. Walang katapusang binabantayan ang kaluluwang hindi niya binitawan. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated. Ingat kayo palagi.